So, eto nga mga sangkay, nabulabog po ngayon ang buong bansa sa isang malaking pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, galit na galit ang presidente ng Pilipinas. Nagkabistuhan na nga po mga sangkay ngayong araw, no? At talaga nga namang putok na putok itong balita ngayon tungkol po dito sa malaking inexpose ni PBBM. At talagang nanggagalaiti sa galit ang presidente, mga sangkay, sa pagka-dismaya. May nabisto kasi ang Pangulo ngayon at mismong nakita ng dalawang mata niya, mga sangkay, itong sitwasyon. Nako, pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.54 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na nga po mga sangkay. Grabe itong nadiskubre ng Pangulo. Kasi nakaraan, ito po yung pasabog, no, mga sangkay, ng governor ng Bulacan na si Dan Fernando. Kung saan sinabi niya dito mga sangkay, nagulat daw po siya sa dami ng na-allocate na flood control projects doon sa Bulacan. Nagulat daw siya mga sangkay. Ngayon, ito ang nangyari. Wala daw silang alam. Sabi niya, sa lokal, sa amin, wala po kaming alam. Nagulat si Bulacan Governor Dan Fernando sa dami ng allocated flood control projects sa lalawigan. Sinabi niya yan sa Panayam. Maliwanag ng gobernador, walang alam ang kanilang lokal na pamahalaan kaugnay sa distribution ng budget para rito. O malamang sa malamang, kung sino man ang nakinabang dyan, mayayari talaga sila. Mayayari sila dyan. May mga agam-agam na may isa daw pong senador. Di natin sure kung gaano totoo yan. Pero ito na po, nagkabistuhan na. Ikinadismaya ni Pangulong Bongbong Marcos ang kalidad ng flood control mitigation structure sa barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan matapos niya itong inspeksyonin. Ngayong araw, giit ng Pangulo, hahanapin at pananagutin nila ang nasa likod ng nagpapabaya sa proyektong Lusaw, Umalabnaw ang ginamit na semento. Yun sinasabi po natin. Mga sangkay, yung corruption sa Pilipinas pagdating sa project talagang malala. Kasi nga po, yung project, binabawasan yan. Dito mga buwakang pambihira hanggang sa substandard na po yung pagpapagawa. Ngayon, nagkakabistuhan ng mga sangkay. Ngayon, eto, alamin po natin. Kasi nagsalita yung Pangulo dito, ito. Galit na galit dito si Presidente. Makita kung kasi meron na tayo natanggap na report na may mga problema. Ito, maliwanag dito. Yung sinabi sa atin ni Chairman isang barangay dito, sinabi sa 200 metro. Hindi halos. Mas mahigit 2 metro. Hindi ginawa. Hindi linagay na sira. Basta't wala na talagang linagay. Grabe, no? Pero pag titignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Kita nyo? Sa report, mga sangkay, kompleto na. Pero nung in-inspeksyon nila, yari. Dahil doon napatunayan, nakita mismo ng Presidente, anak ng tokwa. Hindi pa naman pala ito tapos. Maliban po sa hindi tapos, substandard. Dito pa, ito pa mga sangkay, nabanggit ng Pangulo kung sino-sino ang, kung anong kontratista ang involved. At ito rin po yung nabanggit mga sangkay ni Mayor Vico Soto. So tumutugma po talaga. Nakalagay ito na completed na. Completed? Nako, yari kayo dito, completed pala. Tapos, hindi wala, ito naging kasama na
ghost project na itong hindi Ayan na, kasama po sa mga ghost project. lang itong may butas pala itong type na ito. Dapat buo ito. Just report completed ito. Dapat buo kasi completed na sa report. Bukod pa doon, may question sa ng ating flood protection. Dahil yung bakal na nandun sa loob, parang hindi na nakabaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig, yung tubig sa ilalim naman. Dumadaan, pumapasok ang tubig. Tignan naman ninyo. Kailan last time na ulan dito? Na malakas. Yung bagyo. Yung last time yung bagyo. Mga habagat. Oo, yung habagat dito. Hanggang ngayon, nakita naman ninyo pagpasok namin dito. Tayo lahat, puro parang swamp medyo, hindi na puro tubig lang ang makita mo. Grabe, no? Yung Bulacan pa naman, sila yung isa sa may pinakamaraming flood control na nakalagay doon na kumpleto na. May pinakamalaki o isa sa pinakamalaking budget pagdating sa flood control. So, nasaan na yun? Diba? Kaya dapat, ito, alam na namin, this was what was this, sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy ito. Nako, yari. St. Timothy na company. St. Timothy, ang kontratista dito. Nako, yari kayo. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Nako. Yeah. Ayan, sinasabi po natin. GG yung Pangulo natin eh. Ikaw ba naman, kahit ako makakita niyan, tapos presidente ako ng Pilipinas. Baka paghahatawin ko yung mga yan eh. Mga abusado eh, no? Hindi lang yan ha, hindi lang isang company yung mga ganito, mga sangkay, kontratista. Kasi mga ano yan eh, sa buhatan yan ng mga politicians eh. Kawawa dyan yung mga, halimbawa yung mga kapitan na mga barabarangay, wala naman silang magawa. Kasi nga, wala eh. Anong magagawa nila? Eh, mga makakapangyarihang tao yan. Eh, kita nyo, mismong si governor na yan ha, Governor Dan Fernando. May nagawa ba? Wala, mga sangkay. Hindi pala kaya gagawin namin ngayon na naalaman na namin. Mabuti nga yung website nandyan na at marami nang nagsusumbong. Good job talaga kay Presidente. Yung website na pinagawa niya, madali na lang po isumbong. No? Kapag nakita nyo na hindi pa gawa, isumbong nyo na. Pero nakalagay nun kumpleto. Yung website, madali lamang po i-check yan mga sangka. Ito to, wait lang. Pakita natin para at least alam ng mga kababayan natin. Ito wait lang. Para at least alam nating lahat mga sangkay, no? Ang bihira talaga. Nakaka-disappoint. Ito. Yan. Andito, hanapin nyo lamang to ha. Ayan po. Sumbong sa Pangulo. Hanapin nyo lang to. I-type nyo lang sa Google, sumbong sa pangulo.ph. Lalabas po yan. Dito nyo makikita, hanapin nyo lang yung lugar nyo. Halimbawa, Cebu. O, i-detalye nyo kung saan sa Cebu. Lalabas yan. Ayan o, sobrang dami. Load more. Sobrang dami yan. So, tingnan nyo dyan. Dito, mayayari talaga sila. Ngayon, hindi pa yan, alam nyo, hindi pa nangyari yan. Kahit po sila PRRD, hindi nila nagawa yan, mga sangkay. Ganito po ka-open si PBBM.
Ibang klase po talaga yung ano na ni BBM ngayon. Kasi matagal na po itong kalakaran. Si BBM lamang po ang kaisa-isang pangulo na nagbisto sa sistema ng korupsyon. After, basta kayo, gamitin ninyo yung para doon sa flood control. Oo, sige, ipagano kayo. Mag-report kayo. Pag ulit-ulit yung report na sa akin, report na ko, report na ko. Lahat ng report na ninyo para alam na, pati sa press, report na ninyo. Para alam namin lahat. Dahil hindi pwedeng ganito. Ang pira. This has been going on for years. Kailan inumpisahan ito? Kailan itong dike? Ito tinatanong kung kailan inumpisahan yan. Isang beses. 21 pa siya. Isang beses na. May ongoing. Tapos lumipat ngayon sila doon. Well, anyway, but ang katotohanan, under specification, yung ticket dahil nasa bakal, tapos nakita mo kung ticket, pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture, pati sa meron kami mga diver na sinisid doon sa ilalim, at nakita talaga, very, manipis lahat ng simento, hindi Grabe. pantay-pantay, basta hindi magandang trabaho, talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Kaya kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil papakita natin ito what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Dredging pala pa. Tapos, eto pa. Lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, Chairman? Minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito kasama sa Kita nyo? kontrata yun. Nako po. Ibang klase, pambihira. Walang na desiltation. Alam nyo, sarap ba? Kung nagmumura lang ako, sarap murahin no? Yung dinaanan namin, sabi na, nandoon din sa record na may desiltation doon. Nakita nyo ba? Ang babaw na, natubuan na yung lupa, natubuan na ng laman. Ganong katagal sila hindi nagdidisil. Pero Grabe. sa record na talaga, disilted. Nagulat ako sabi, yung gitna ng ilog, may isla na kasi. May isla na kasi. Ay, nako. Papatawag po ba natin yung Island Timothy? Nako, yari, ipapatawag daw. Yan yung umpisa ng kalbaryo nyo ngayon. Lahat ng kasama kung tapos i-trace natin. Saan nanggaling itong mga programa nito? Saan napunta ang pondo? Bakit ganito nangyari sa at sino ang Okay, so yan yung pasabog ng Pangulo. Maganda to ngayon mga sangke kasi nabubuksan na po talaga kung ano talaga yung totoo. Kasi noon takipan ito ng takipan Biruin mo, ang tagal na pala ng project na yan. Ano nangyari? Pambihira. So ganyan po niloloko ng mga kontratista at mga politiko. Sino man ang involved dito, no? Mga congressman ba? Mga senador? Kung sino man. Kaya nga anong sabi ni Sandro Marcos, walang karapatan yung Kongreso na magsagawa ng investigasyon. Bakit? Sila yung dapat imbestigahan. Bakit kayo magpapagawa? Bakit kayo magsasagawa ng investigasyon? Diba? Kayo yung sila yung natuturong involved, tapos magpapagawa ng investigation, yun, lokohan. O ngayon, nagkabistuhan. Naku, mahaba-haba pa po ito mga sangkay. Isa pa lamang po ito. Marami pa po yan mga sangkay dahil sa sobrang daming project sa Pilipinas. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.